Hebrews 9:27, people are destined to die once. So talagang destino, talagang takda na ang tao ay sumakabilang buhay. Ecclesiastes 3:1-2, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. For instance, a time to be born and a time to die. Nakatakda ang lahat. Kung tayo isinisilang, tayo ay isa sa kabilang buhay. Kung tayo ay binibigyan ng panahon dito sa lupa, bibigyan tayo ng panahon doon sa kabila. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Napakahalagang verse itong nasa Ecclesiastes 12:7 na ito, na ang ating daw lupang katawan ay babalik sa lupa pag tayo ay namatay. At ang espiritu naman na ipinahiram sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, ay babalik sa Kanya. So, naghihiwalay ang katawan at ang espiritu may kani-kanyang pupuntahan. None of them is destroyed because matter cannot be created nor destroyed. After it's created by God, one-time, big-time creation, hindi na yan pwedeng ma-destroy. So yung dust, pag tinignan natin yung ating katawan, pagka pinag-aralan mo yan, sasabihin, maaagnas yan, kakainin ng ganito at ng ganon, sasama sa lupa, pero hindi siya nade-destroy. Nare-recycle lang ang katawan dahil lahat ng element ng katawan ay galing din sa lupa, bumabalik sa lupa. At ganon din ang espiritu na galing sa Diyos, cannot be destroyed, bumabalik sa Diyos. Quantum physics has a very interesting insight that parallels with the idea of eternal life. The idea of dying and raising up the dead, or the preservation of the spirit, is similar to the quantum idea of destroying and reconstructing matter. Sa quantum conservation of information, sinasabi na, information cannot be destroyed. The amount of information contained in matter remains even if that matter is destroyed. Information is the way the particles are arranged. Even if the arrangement of particles is broken up, each particle still contains the information like it was arranged before. Particles of matter can be reconstructed because of the information they contain. So yan ang sinasabi natin na parallelism ng katuruan tungkol sa eternal life, na hindi naman talaga na-destroy yung katawan, re-reconstitute lang, na re-recycle, at ang espiritu, bumabalik sa pinanggalingan. So, hindi dapat katakutan ng kamatayan tulad ng sobrang takot ng iba. Parang the end na ng lahat. No, walang the end. Nagkakaroon lang ng bagong buhay. Kabilang buhay nga ang tawag dyan sa ating sariling wika. Kaya napakahalagang maintindihan natin na yung kamatayan ay paglipat lang. Pag-graduate nga ang tawag natin dyan. Paglipat sa isang uri ng promotion dahil biruin mo babalik ang iyong spirito sa Diyos. Huwag dapat katakutan, huwag iwasan ng sobra-sobra kasi hindi naman talaga yan naiiwasan kung takda na. Why? Because death is part of life. It is part of nature. Psalm 89:48, who can live and not see death? Or who can escape the power of the grave? The obvious answer is no one. Walang isinilang ang hindi mamamatay. Kahit ka pharaoh, kahit ka emperor, kahit ka presidente, kahit ka religious leader, lahat pumupunta doon sa next chapter ng buhay, yung kabilang buhay.
walang nakakatakas sa ganitong uri ng pangyayari. Kaya useless na sobrang isipin at useless na katakutan. Ecclesiastes 7:1, "The day of death is better than the day of birth." The day of death is better than the day of birth. Ito kaya yung equal sa tinatawag ng quantum physics na reconstitution, kaya better, because we get reconstituted. And death is, as we have said, inevitable, inescapable, cannot be avoided. Job 30:23, "I know you will bring me down to death, to the place appointed for all the living." So magandang yan ay matanggap sa simula pa lang. Para kung nangyayari na meron tayong mahal sa buhay na binabawi, sumasakabilang buhay, nalulungkot tayo, natural. Hindi natin gusto yan, lalo't mahal natin siya at mahal niya tayo. Pero huwag sobrang manimdim, huwag sobrang malungkot, at huwag sobrang magluksa kasi talagang yan ang appointment natin. Yan talaga ang naka-appoint sa atin that you are born and then you die physically. Ecclesiastes 7:2, "It is better to go to a house of mourning than go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart." Mas mabuti pa daw pumupunta ka sa bahay na merong lamayan, merong luksa, kesa sa merong handaan, kasi nakahanda ka na pag-iisipan mo at naihanda mo rin ang iyong loob sa darating na physical death. Kasi yan daw talaga ang nakatakda sa lahat. Kailangan daw seryosohin ito. Kailangang isipin at kailangang isa-puso, isa-isip na yes, lahat ng ipinanganak ay pupunta sa kabilang buhay. Yan dapat ang attitude natin sa mga mahal natin sa buhay, that we cannot be really together on earth in this situation. Kaya kung mamahalin mo, mahalin mo na. Para pag sumakabilang buhay, wala kang pagsisisi. Kung magpapamahal ka, magpamahal ka na sa Kanya. Magpaalaga ka na para wala siyang pagsisisihan o ikaw man. Pag kami umaalis ng bahay, huwag kayong maghihiwalay na magkagalit kasi hindi mo alam kung makakabalik pa siya ng buhay. Pagka matutulog kayo, huwag kayong matulog na nagkakasamaan ng loob kasi hindi mo alam kung magigising pa siya o ikaw kinabukasan. Hindi natin alam. Ang alam lang natin, ang lahat ay ka-graduate. Ang lahat ay sa kabilang buhay. Kaya dapat nakahanda ang ating loob. Wala tayong utang na hindi natin binabayaran agad para wala tayong pagsisihan. At nagpapatawa din tayo sa kapwa natin agad-agad kasi hindi natin alam kung magkikita pa ulit tayo next hour, next day, next week na mga pare-parehong physically alive. Death is escape, an exit from earthly troubles and pain. Dapat din natin diyang maisip. Lalo ko ang tao ay nagdurusa sa sobrang malalang sakit o napakahirap ng kanyang kalagayan o mapupunta siya sa panganib sa sobrang hirap, death daw could be an exit from earthly troubles and pain. Job 3:20-21. "Why is light given to those in misery, and life to the bitter of soul? To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure." At marami tayong alam, nababalitaan, at marami nadidinig ng mga kwento tungkol sa mga taong sobrang dumaranas ng hirap, lalo sakit ng katawan, mga malalalang mga sakit na talagang minamabuti pa nila na kunin na sila ng Panginoon, sumakabilang buhay na kaysa patuloy na mahirapan at masaktan. At kung minsan, pati mga nag-aalaga, nagmamahal sa buhay, sa awa doon sa nahihirapan, sila man nire-release na nila, pinapawala na nila yung tao para kung gusto nang kunin ng Panginoon Diyos ay walang resistance, walang mga negative feelings tayo, kundi you release unto God those who really suffer. Job 7:15, pag sobrang hirap ng kalagayan, sabi, "So that I prefer strangling and death rather than this body of mine." Dalangin natin na wala sa ating umabot sa ganoon na sobrang nahihirapan, na mamatamisin pang sumakabilang buhay na lang. Pero kung dumarating yung sobrang hirap at ang talagang tunay na lang niyang exit from pain, from difficulty and hardship, yung sumakabilang buhay, that too should be a welcome development, a welcome exit.
Kasi hindi naman talaga mamamatay yung tao completely. Naghihiwalay lang yung katawan at espiritu at pareho yun na magkakaroon na naman ng panibagong uri ng buhay. Death is escape, exit from earthly troubles and pain, especially for the godly, for the very righteous. Merong mga sobrang napakabuti nila at marahil ay napakamahal talaga sila ng Diyos na kesa hayaan na masuong sa hindi maiiwasang pagdurusa ay minamabuti pang kunin na lang at sumakabilang buhay. Isaiah 57:1, "The righteous perish, and no one takes it to heart. The devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil." Merong mga kinukuha para iligtas sila sa higit lalong napakalaking kapahamakan, hirap, pagdurusa. Blessing yun pagka ganon. Mahirap lang makita na blessing kung hindi malayo ang iyong pananaw, kung hindi mo naiintindihan ang punot dulo ng mga bagay, at hindi mo naman alam kung saan pala naligtas yung tao na kaya siya naligtas ay dahil siya ay kinuha na. Magtiwala tayo sa Diyos. Kung mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ating sarili, higit lalo tayong mahal ng Diyos. Kaya kung meron siyang pasya na kunin ng sino man, mahal natin sa buhay o tayo, tanggapin ng maluwag sa loob. Natural lang na malungkot, natural lang na kung minsan ay umiyak at magluksa up to a point, pero dapat hindi yun sagad kasi alam nating ang Diyos ang may kontrol sa lahat-lahat. Isaiah 57:2, "Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death." So sa mga upright, sa mga matuwid, sa mga tamang-tamang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maaring isang uri ng napakalalim na kapahingahan yung sila ay sumakabilang buhay. Death is passage to eternal life. Kung ito lang naiintindihan ng lahat, dinidibdib, at hindi tayo nagpapadala sa pananakot ng relihiyon, dapat hindi ganun kalaki ang pag-iwas at takot natin sa kamatayan. John 11:25, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die." So, pwedeng mamatay ang iyong katawan, pero ang iyong espiritu ay patuloy na mabubuhay kasi si Jesus ay nabuhay na muli at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ecclesiastes 12:7, "And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it." Tulad ng binasa na natin kanina, na ang espiritu sa oras ng kamatayan ay bumabalik sa Diyos. Hindi siya napapahamak, hindi siya nabubulid, hindi siya natatapon tulad ng panakot ng marami. Galing sa Diyos, natural babalik siya sa Diyos. Alangan naman yung galing sa Diyos ay mapatapon kung saan-saan na lamang. Pag-isipan natin yan. Pagbulay-bulayan. 2 Corinthians 5:8, "We are confident, yes, well pleased, rather than to be absent from the body and to be present with the Lord." Napakalinaw ng sinasabi nitong 2 Corinthians 5:8. Pag absent ka na sa body, present ka na sa Lord. Pag lagot ng iyong hininga, pag iyong humiwalay na ang espiritu sa iyong katawan, nandun na siya sa Panginoon, yung espiritu mo, at yung katawan mo naman, babalik sa lupa. May tinatawag na quantum teleportation sa quantum physics. It is a process in which quantum information, like the exact state of an atom or a photon, can be transmitted, exactly in principle, from one location to another with the help of classical communication and quantum entanglement between the sending and the receiving location. The process is done by entangling the particles of one object from the sending location and then recreates the object in the receiving location. Since entanglement allows you to affect both parties by just affecting its pair, you can recreate the entangled object to another location where it will be teleported to. This process requires that the original object be destroyed from the initial location
and simultaneously recreated in the desired location. Yan ang sinasabi ng quantum physics. Sana naintindihan natin. Kung hindi naman, hayain na. Ang sinasabi lang noon, ang equivalent in spirituality, it is like dying here and being alive sa kabilang buhay. Lumipat lang. At hindi pwedeng lumipat patungo ron kung hindi siya mawawala dito. So, kailangan mangyari ang kamatayan para magkaroon ng buhay sa kabilang buhay, ng buhay na walang hanggan. How do you face death? Or how do you die another day? Live every day. Die once, but live every day. Minsan lang naman namamatay ang tao eh. Pero dapat lahat ng araw na hindi siya namamatay, dapat siya'y mabuhay. Yung buhay na buhay at mag-enjoy sa buhay. Hindi yung buhay na buhay ka, ang iniisip mo, kamatayan. Ang laman ng utak mo, kamatayan. Ang kinakatakutan mo, kamatayan. Sayang yung araw na to para ka mabuhay kung inubos mo sa isyo ng kamatayan. So get and have a life. Mahalaga na buhay ka. Maranasan mong ma-enjoy ang mga kulay ng mundo, ang mga amoy ng mundo, lalo siyempre yung mababango. No, makita mo yung mga lasa ng mundo, malasap mo ang inilaan ng Panginoon. God made us, created our bodies to be very, very sensual, very sensuous. So huwag kang mag-guilty pag sensual ka, kasi Diyos ang naglikha, ang lumikha, ang nag-design ng ating buong pagkatao. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, ang gusto ni Jesus, ang buhay natin talagang buhay na buhay, masigla, nararanasan natin ang lahat ng mga tama at magagandang bagay. Sabi niya, ang kalaban, dumating lang yan para kayo nakawan, patayin, sirain. Pero ako, ang gusto ko para sa inyo, buhay. Buhay na punong-puno, masaya, masigla, makulay. So, how do you face death? Enjoy your life. Para pag natapos na yung buhay na ito, wala kang pagsisisi, hindi bitin, hindi kulang. How do you face death? Minimize pain, so you don't die many times, but only once. How do you face death? Maximize pleasure. Para bawat araw na buhay ay sulit, at kung nagwakas na ang buhay na ito, eh di nagwakas, pero na-maximize mo na yung pleasure na inilaan sa iyo ng Diyos. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Punong-puno ng magandang plano ang Diyos para sa ating buhay. Pero kung minsan, yung religion na nagtuturo sa atin na magdusa, magtiis, gutumin ang sarili, lagi na lang magtimpi, kahit na hindi naman masama yung gustong gawin, lagi na lang magsakripisyo, hindi yan ang hinihingi ng Diyos. Minsan, religion lang ang humihingi nun. Pero ang kalooban ng Diyos para sa atin is to have a full, beautiful, meaningful life. That's the way to die, by living well. Because when you have lived well, then come death if it should come. Total, hindi naman niya naiiwasan at nakatakda sa lahat. Pero wala kang pagsisisi at pagsisisihan. Ecclesiastes 2:10, sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao sa buong mundo, pero pinakamasipag, ang daming ginawa, deserving niyang maging happy at mag-enjoy ng pleasures. Sabi niya, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart
no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for my toil. Si Solomon, naubod ng sipag sa kanyang buhay, napakaraming project, napakaraming ginawa, napakatalino, ay nag-enjoy sa buhay. Ang matatalino, mag-e-enjoy sa buhay. Kasi ang buhay ay regalo ng Diyos at ang enjoyment ay kalooban ng Diyos. Sinabi na natin, maximize pleasure, minimize pain. How else do you face death? By having a good life. Do the most good. Yan din ang ibig sabihin ng good life. Hindi lang yung para sa sarili mo yung good, kundi para rin sa kapwa. Sa abot ng iyong makakaya, lagi kang gumagawa ng mabuti sa kapwa, lalo sa mga kawawa, sa mga maralita, sa mga api, sa mga gutom at uhaw, sa mga nagiginaw, sa mga kinakapos. Do the most good. That's how you face death. So that when death comes, you know that you have done the maximum good that you could do within your power. You will go and face your God. You will face your Maker with a very, very glad heart. Psalm 34:14, turn from evil and do peace and pursue it. So when you turn from evil and do good, when you seek peace, you are ready for death anytime. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. And that time could be earthly time or heavenly time. In any or in both cases, doing good will reap a very good harvest. And when you have done all this, you minimized pain, maximized pleasure, did the most good, and when you are called by God, then meet your Maker. Amos 4:12, prepare to meet your God. At yung pagpe-prepare na yan, hindi lang puro religious activity, religious sacrifice, kundi enjoyan mo ang buhay na ipinahiram sa'yo, magpa-enjoy ka rin sa kapwa, maging mabuti ka, at yan ang paghahanda mo to meet your God. Ipagsusulit mo na yung mga ibinigay niya sa'yo, sumulit na parami mo, parang yung parable of the talents. Yung ibinigay sa'yo, tumubo, itinanim mo, namunga. So yung ibinigay sa iyo ng Diyos na talent, tumubo, namunga, ang ibinigay sa iyo, pinahiram na oras, na-enjoy mo, na-enjoy ng iba, nakagawa ka ng maximum good, then you can meet your Maker anytime. And if I go and prepare a place for you, sabi ni Jesus, I will come back and take you to be with me so that you also will be where I am. So, nakahanda si Jesus na tayo tanggapin. Pagka nalagot ang ating hininga, instantly, nandun na tayo sa presence ng Diyos. What's the worry? Malulungkot lang yung mga naulila, yung mga naiwan dahil mamimiss yung pumunta sa kabilang buhay. Pero yung pumunta sa kabilang buhay, sa sarap ng kasama ang Panginoon, sa ligaya sa kabilang buhay, siguro hindi niya mamimiss yung earthly life kung saan napakaraming problema at napakaraming misery. So, ang totoo nun, kung nalulungkot, pag merong sumakabilang buhay, nalulungkot tayo para sa ating sarili, hindi para sa Kanya. At ang maganda, ang mabuti, pag meron tayong mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon, luwagan natin ang ating dibdib, i-release natin yung tao, yung espiritu niya to God, para maluwag ang lahat, para magaan sa lahat. Unless you are clearly, loudly, inescapably being called to die today, live. Live muna. Mabuhay. Do not be preoccupied with death. Die another day. You have only one day to die out of the many days that God gives you. And in all those other days that you are not dying, live. Get a life, have a life, and give life to everyone that you could give to. Huwag magmukmok. Huwag ubusin ang pagkakataon na sana ay sumasaya, nagpapasaya sa pag-iisip ng ganitong mga bagay. Isulit ang buhay. At pag dumating na yung oras na tayo tinatawag para gumraduate, tanggapin